Yo, what's up mga ka-jokes? Magandang umaga po sa inyo lahat mga ka-jokes. At meron lang akong ipapakita sa inyo mga ka-jokes. Ito ay awareness na lang no, sa iba natin mga kaibigan. Sa mga kasamahan natin, yung mga kakilala natin, na mga gusto mag-apply sa ibang bansa. No? Mag-ingat po tayo no, kasi marami talagang mapagsamantala. No? Lalong-lalo na ngayon sa online. No? At kagabi, nag-ano-ano lang ako, nag-scroll-scroll lang ako ng mga mga vlogger na nagba-vlog doon sa ibang bansa, no? At biglang nag-pop up doon sa kanilang mga channel yung halos lahat ng channel na nagba-vlog na papuntang ibang bansa ay parang nakikita ko na nag-pop up itong agency na itong papakita ko sa inyo mga kajoks ha. Kaya kailangan talaga mag-ingat talaga tayo no mga kajoks no. Uh, ito, kung nakikita nyo ito. Yan o. Dali lang. Parang madilim eh. Madilim. Maliwanag masyado ito. Dali, parang hindi siya na ano. Ayan o, yan ganyan o. So, baliktad siya no. Yun, so itong agency na ito, yan, ewan ko lang kung agency to, scammer to, no? So, United Kingdom UK Manpower for Pinoy, no? So, ewan ko lang kung legit yan o hindi, pero sa nakikita ko, chinek ko siya yung ano niya. Ito, check natin ha. Check natin yung kanyang profile. Ano? Ayan o. Check natin yung profile niya. Ayan o. So, 2,600 key followers. Dali lang. Key followers. Tapos, wala man siyang ano. Wala siyang mga post hanggang yan lang. So, dyan pa lang kaano-ano na siya. Kaduda-duda na siya, no? No? So, dito naman sa mga reels niya, wala rin. Oo. Photo niya, yan lang din. No? So, about niya, yun lang din. Tapos yung mga nagko-comment dito, yan o. Ayan, yung mga naalagi. Ayan o. Yan yung mga nag-comment dyan. So, yun nga mga kajoks, no, kagabi, nag-chat siya sa akin. Nag-chat siya sa akin kagabi na mag-ano daw ako, ano ba ang kailangan ko, mag-apply daw ako. Tapos, nag-send sila ng mga kung ano ang pag-apply mo, driver ba, mason ba, kung ano ba, lahat ng mga kailangan mong trabaho ay nandoon na. So pinapapili ako. So ako naman sinakyan ko siya mga ka-jokes no. Kasi alam ko parang scam na talaga 'to eh. No. Ngayon, sabi ko kailangan ko driver ganyan, gusto ko driver tapos kasi driver lang naman yung kaya natin, yung ating pwedeng i-ano kasi yung skill natin, hindi naman tayo yung welder, hindi naman tayo yung farmer, no? So driver para makasigurado tayo. So yun, dami na niya yung sinachat mga kayoks, dami na sinachat. Sabi niya kagabi, bukas ng umaga, kung may mag reply sa iyo or mag-message sa iyo, so possible na matatanggap ka, pero kung wala, consider na yun na hindi ka matatanggap or hindi ka na notice nung company or sa HR nila. Ngayon, pagka umaga, alas 8 ng umaga, no, sabi niya dito, congratulations, you are qualified for job panel interview. Ganun kagad. So, kinukuha kaagad yung loob ko mga kajoks, no? Tapos, ikaw po ay itinakdang ma-interview sa aming HR admin and ng employer o kanilang representative mismo araw ng iyong appointment. Yan ang sabi nila, no? So, basahin na lang natin ito mga kajusa, yung kanilang, mga, mga mensahe na pampapaakit. Tapos ngayon, paalala lamang po, sabi nila gano'n, no? Paalala lamang po, may kailangan lang pong bayaran na 1,700 cash bond bilang appointment interview slots assurance and assurance. Ang layunin po nito ay masigurado na kayo ay tunay na committed at
at makakadalo sa itinakdang interview schedule. O, di ba? So sa una pa lang mga kajoks, nanghihingi na sila ng cash, no? So doon pa lang parang may something na, no? Pero bago man nangyari yung mga message na to, nag-send sila sa akin ng no placement pay, salary deduction, tapos ticket free, basta wala lahat, medical, wala lahat, walang bayad, no? So siyempre magsisend sila ng ganun para pang paano yun, pang lubag-luba, para gaganahan ka ba talagang masabi mo talaga na uy, parang legit to, parang kung tatanga-tanga ka ano yun mo talaga to, papatusin mo talaga. No, so yun na, nandun na tayo. Pagka umaga no, nahingi na sila ng 1,700 cash band daw para bilang patunay na ikaw ay sigurado na or committed ka sa kanilang interview na schedule. Tapos ito pa, sinabi pa nila dito, ito binabasa ko lang to yung mga message nila. Walang placement fee, walang processing fee, ito lang po ang cash ban. Paulit-ulit nilang yan sinasabi. Ito lang po ang cash ban ang kailangan dahil ito ay patunay na seriousness ng aplikante. Pinangangalagaan lang po ng aming opisina na hindi masayang ang slot nakalaan para sa inyo. Di ba? So analyze natin mga mabuti mga kajoks. It's either scam or hindi. Depende na lang siguro, no? Pero sa akin parang may something hindi maganda, no? Kasi unang-una nagsabi sila na walang babayaran, lahat. Pero ngayon meron na hinihingi. Nung nakuha na niya yung conversation, kung nagkaroon kami ng conversation na unti-unti na siyang yung kulay niya parang lumalabas na. Gano'n. No, so good news. Nagpaano na naman. Good news. 1,700 cash ban na ito ay 100% refundable sa mismong araw ng iyong interview. Grabe mga kajoks, no? At talagang nag-send lang sila ng message. Tapos ito pa, kailangan lamang ipresenta ang iyong resibo sa araw ng appointment para maibalik ito sa iyo. Tapos dito, kasama nun, pakisettle po ito sa lalong madaling panahon upang ma-secure ang iyong slot. Slot daw para doon sa interview. No? Grabe talaga tong mga scammer na to. It's either scammer ba to o hindi, kayo na mahumusga mga Diyos kung scammer ba to o hindi. No, ilagay na siguro natin dito, no? Para hindi tayo maanuhan. Ayan. Ayan. So ngayon, saan ba tayo? Mahalaga po na masitil agad ang 1,700 para sa inyong appointment interview slots assurance upang ma-secure ang schedule at maiwasang maibigay ito sa ibang aplikante. Talagang pabalik-balik, paulit-ulit nilang sinasabi. Ito mga kajoks, binabasa ko lang to mga kajoks ayon sa kanilang mga message, no? Hindi makita, no? Ayan. Yan yung message sila doon. Tapos ngayon, kasama dun sa message nila, pababa tayo mga kasya. Uulitin lamang po namin, wala na po kayong ibang babayaran. Ang application process na ito ay no placement fee at no processing fee. Tanging ang appointment band lamang po ang hinihingi para masiguro ang iyong pagdalo. Para talagang no? Siyempre kung medyo mahina-hina ka or galante ka, bigay ka kaagad, no? Pero sa atin, inobserbahan muna natin yung mga ganito. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon at tiwala. Inaabangan po namin ang iyong tagumpay na pagdalo sa job panel interview. Grabe to. So wala na. Nag-message na naman, mga 9:30, nag-message na naman. Ang sunod niyang message, paano magpadala gamit ang GCash papunta ng bangko? Ibig sabihin pala, GCash to bangko, no? Bangko sa kanila, tapos from sa mga
kliyente, GCash. Step 1, parang sinasabi na niya dito kung anong mga pamamaraan ko para magano. Loopin ang GCash app at i-click ang transfer. May logo na bank. Tinuturo na dito mga ka-jokes kung ano yung mga dapat gawin para mag-transfer na doon sa bank account nila, no? I-click ang tatlong tuldok sa may bandang baba dashboard na may nakalagay na view all. Tapos steps 3. Choose local bank, i-type ang Maribank at i-click. Tapos step 4. I-enter ang mga sumusunod na information. Bank, Maribank, tapos amount 1,700, account name, tapos yun, Alliance International, tapos may number pa siya dito, may account number na nilagay dito, no? So mga ito mga ka-jokes, no? Tapos paki-screenshot na din pag okay na ang payment, tapos send mo dito at ma-verify ko sa aming accounting staff. So mga ganito pa lang mga ka-jokes, hindi ka pa nakapunta sa kanilang office, no? Wala ka man lang hawakan ng mga kung ano-ano pa, tapos maaari kang makapagbigay na sa kanila 1,700 sa bawat, kung sa daming tao na magbibigay sa kanila ng ganun, malaking pera din yun mga ka-jokes, di ba? So kakaiba, no? Maraming pera talaga to. Kung totoo man to scam, so scam man to o hindi, nakakaano lang din, no? So wala na, parang hindi ko siya pinapansin, no? Nung mga 9:03 AM na naman, nag-chat na naman ulit, mga nilalamang padala, letter of appointment or LOA, language booklet, visa application guide, PIDOS guidelines, sketch at kompletong address ng opisina. Tapos nagbibigay na sila dito ng sketch, tapos yung address, no? Sketch, tapos yung mga gabay kung saan ka dadaan or saan ka pupunta na para makapunta doon sa kanila, no? Lalo na yung sa kung paano sasakay ng mga lahat, basta nilalagay nila dito kung paano ka para i-guide ka nila para makapunta doon sa kanila. Tapos paalala po, kung maaari po kayong maki-settle po, sana po ang appointment assurance fee ngayon araw upang maisabay ang iyong documents sa LBC shipping. Nasa branch po ngayon ang staff namin hanggang 3 PM, no? At ito po ay cut off para sa padala ngayong araw. So gusto lang po namin masiguro maipadala agad ang complete documents ninyo para sa susunod na proseso. Salamat po at mabilis na action at pagtugon. So nagpapakita sila dito ng picture na ito ata yung mga yung mga dokumento na ano ba tong dokumento nila dito? Basta meron silang nilalagay dito na dokumento. Tapos yun, after nun, hindi ko na sila pinapansin. Wala, hindi ako nagchat-chat. Parang binabasa ko lang yung mga ano nila. Tapos ngayon, nagpasa na naman address nila. Pero may address mga ka-jokes, no? Nagpasa sila ng address. Pero totoo kaya to kasi nagpasa ng address eh. Tapos yung sa akin kasi mga ka-jokes, it's either totoo mo siya o hindi, scam man siya o hindi. Pero para sa akin kasi, nagpakita ng yung katulad no na nangihingi ng pera na 1,700 ba naman. So, mas minabuti ko na lang na hindi mo na siya entertainin. Kasi, it's either totoo man niya o hindi, basta ayaw ko na baka mamaya ma-scam tayo. Gusto ko pag once na mag-apply kasi ako, pupunta ako sa isang agency mismo, yung alam ko yung address, yung nandun talaga, magpasa ako yung ganon. So, yung sigurado. No, ayoko dito sa sa Facebook, ayoko dito sa online, ayoko dito kasi possible talaga na may scam tayo dito. No, so
Tapos nagpakita sila dito ng, kasi parang hindi ko na siya pinapansin. At parang nagsabi kasi siya nung nakaraang message na sa akin, nag-reply ako na saka na lang muna, hindi ko muna itutuloy yung gano'n. Tapos ngayon, padala pa rin ng padala, tapos nagpapakita ng certification nila, no? Certification nila sa kanilang kumpanya at saka yun, DMW. So, hindi natin alam yan kung ito ay legit o gawa-gawa lamang. So, hindi natin maano yan. So, meron sila dito, yan o. Ngayon, sabi dito, ituloy mo ba ang iyong application? Sabi ko, hindi na po. Sabi ko gano'n. No, ngayon, ang nangyari, wala na, hindi na ako nag-chat nun kasi nag-i-edit ako, nag-busy ako. After 30 minutes, nag-send na naman kahit na sinabihan ko na hindi, ilang beses na ako nagsabi na hindi na po, hindi tuloy. Yan. No, yung kumbaga pinakita ko na hindi ako interesado. Nag-chat na naman, hindi po masasama sa padala ngayon ang iyong letter kung hindi mo ma-set ang assurance fee. Anong oras po kaya makapag-payment ng assurance fee para masama ang iyong letter of appointment ngayong araw sa padala? So, talagang kinukontak ka talaga nila para ina-update nila kung nakuha ka na ba nila yung utak mo, kung makapagpadala ka na ba, no? So, hindi ko pinansin yun. 3:30 yun, 10:30 yun. Tapos 11 na naman ng umaga, nag-send na naman sa akin. Kahit na tinanggihan ko na, hello po, naka-note sa system namin na naka-urgent and high priority application po ang name mo, Boss Jokes, sa employer. Then, nakita ko sa note ng HR admin na after 1 to 2 months ang deployment ng iyong application. Ayun sabi. Tapos, pag di mo po ito masettle agad, malalagay ka po sa low priority. Ibig po sabihin ay ibibigay yung slot sa ibang aplikante. So, pag nag-apply ka po ulit sa amin, hindi ka na priority ang iyong application. Di ba? Parang sinabi nila na gano'n na hindi na nga priority pag once na mag-re-apply ako. Pero, walang problema sa akin. Ang importante, sigurado tayo. Sabi niya dito, importante pong malaman namin ang iyong reply. Kung itutuloy po, nasa high priority ka pa din po. Kahit na sinabi ko na ha, 2 beses na ako nagsabi na yung parang hindi ko itutuloy. Last kong sabi, hindi na po. Sabi kong ganun, last kong sabi. Tapos wala na. 11 yun, no? 11:30, nag-ano na naman mga ka-jokes. So, ganito sila kasi yung mga agency yung mga kumpanya, hindi basta-basta ganito yung ipupurso talaga nila na from every 30 minutes, every how many minutes or sa loob ng isang oras hindi sila hindi ganoon yun, maraming aplikante. So doon pa lang parang may something na no. Tapos 11:30 nag-message na naman, kung ituloy mo po, kindly settle ang assurance fee 1,700 para ma-priority at ma-reserve mo na po ang slot. Maasikaso agad namin ang mga iba pang kailangan sa pagproseso ng iyong application. Grabe mga ka-jokes. Tapos, hindi ko naman pinasa ko lang, hindi ko naman pinansin. Tapos, 12 PM, nag-message na naman. Pag napadala na po sa GCash, isend lang po dito ang screenshot para ma-verify namin. Tapos, isasama na po namin sa padala ang iyong LOA sa LBC. Di ba? So, grabe, ganun sila kapursigi mga ka-jokes, no? Mas mapursigi pa sila kasi sa nag-apply. Pero, sa akin mga ka-jokes, no? Although may nakikita ako mga irregularidad dito, no? May something akong naaamoy dito. Pero, kayo na po ang maghusga mga ka-jokes kung ito ba ay totoo o hindi, no? At meron naman sila mga address din na sinasabi, mga
mga certification na sila ay legit, pero kung ito ay legit to, hindi naman magano to, hindi to sila magpapasa ng mga yung katibayan na certification na ano. So bakit nila pinapasa itong mga certification na to? Itong certificate of renewal of license, no, sa Department of Migrant Workers. Bakit pa nila kailangan magpaliwanag sa isang aplikante, no, na i-send yung ganitong certification nila, no? Para ano? Para makumbinsi ka talaga. Di ba? Para makumbinsi ka talaga, ay, legit ito. Kaya kailangan ko na mag-send ng 1,700. So, ito yung mga diskarte, no? So, it's either scam o hindi. Comment lang natin sa comment section, mga kajiks, no? Kung totoo ba ito o hindi. Kaya ko lang naman ito binabasa sa ngayon kasi gusto ko na maging aware, no, ang ating mga iba pa nating mga kababayan na mga nag-a-apply, no, kasi kadalasan sa mga nag-a-apply kasi siyempre tayo nagre-research tayo, yung mga vlogger na nandoon na sa ibang bansa na nagba-vlog, no, tapos yung mga nasa online na kung ano yung mga ginagawa nila, no, so nakikita natin doon, tinitingnan natin ba yung mga nangyayari sa kanila. So, biglang may mag-pop up na ganito. So, baka isa kayo sa salubong ng ganito, no? Isa kayo sa madaan sa wall ninyo ang mga ganitong sitwasyon, no? So, mas maganda siguro para sa akin, mas maganda na ikaw mismo ang pupunta doon sa mga legit na agency talaga dito sa Pilipinas. Doon sa Manila, marami doon. So, alam ko naman yun, yung mga agencies doon na pwedeng puntahan, no? So, ito kasi, ano lang to kumbaga, nakalagay dito, United Kingdom UK Manpower, di ba? So, for Pinoy, ayan. So, sa mga ganito, no, kailangan ingat-ingat din po tayo mga kajiks, no, kasi marami talaga mga naglipanan na mga nagkukunyaring agency, nagkukunyaring kumpanya, no, online, no, kasi meron ding possibilities diyan na merong ibang gusto lang nilang kunin yung details mo, meron ding anon, or meron ding totoo naman na agency sila pero pikiin ka lang yung mga ganon, or meron namang kung nagkunyaring agency na nangungulimbat lang ng pera sa mga taong aplikante, no? So, mas maganda pa rin para sa akin, mas maganda pa rin yung pupunta tayo doon sa agency mismo doon sa Manila. Marami yan diyan sa Mabini, sa Paco, sa Makati, marami yan diyan, no? So, ito hindi natin tinry ko lang na kagabi kasi parang nag-pop up siya, tapos nung how to apply yung nag-ano lang ako ba, para ginawa ko na din vlog mga kajoks. wala akong vlog. No, so ginawa ko lang awareness kasi ito mga kajoks, no, awareness kasi marami sa atin na makakapanood, no, yung lalo na yung gustong mag-apply sa ibang bansa, no, mga subscribers ko. Na-aware tayo sa mga ganito, no? Huwag tayong padalos-dalos, no? Makakaalis tayo sa mga gustong mag-abroad, no? Huwag lang talaga yung bigay agad, padala ka agad. Kasi ngayon, sa panahon na to ngayon, pwede ka agad na masayang yung pera natin kasi may Gcash na Tuplok-tuplok lang ng cellphone mo. Go na, babay na yung pera mo. So, ganun ngayon, no? So, doon tayo sa legit, no? Merong maraming mga agency na no placement pay, yun, basta lahat yung wala nang babayaran, marami doon sa Makati, no, kaya doon tayo, no, mas bigyan natin prioridad ang pumunta doon kaysa sa magpapindot-pindot lang tayo dito sa bahay o kung ano man ang lalabas sa inyong tawag nito, sa inyong wall, no. So ingat po tayo dyan, no, kasi maaaring makasalamuha tayo ng mga scammer, no. Ito, hindi ko naman to hinuhusgahan. It's either scam to o kung ano man. Basta totoo o hindi, basta kayo na ang humusga mga kajoks.
No, at sa mga makakapanood, ingat-ingat lang po tayo talaga. No, so wag tayong magpadala sa mga ganito. No, katulad niyan, yung para sa akin kasi, biruin mo yung parang slot lang para maging priority ka, hihingian ka ng 1,700. So, malaking bagay yun. Di ba mga ka-jokes? So, unang-una, nakita ko rin yung kanyang profile. Kasi, unlike doon sa ibang mga agencies no, na legit talaga, katulad nung agency na September Star, legit yan. Yung Facebook nila, marami yan silang naka-upload na mga na-deploy na nila na mga na employee na pinapaalis na nila. Marami yan, kada buwan, marami ka makikita niyan kung mga legit na agencies. Katulad ng mga agency na Sunway, yung mga ganon, September Star, mga yung dati ko pang agency, no? Yung iba pang mga agency diyan, makikita mo yun sa kanilang page na marami silang mga upload. Patunay na sila ay nakapagpaalis na. Ito kasi wala dadalawa lang yung video niya paulit-ulit saka yung iisa lang, mga dalawa lang yung post niya. So, marami na sigurong na na diskartehan. So, yun mga kajeks, no? Ingat-ingat lang tayo sa lahat ng mga Pilipino na gustong mag-abroad, no? Gustong mag-apply, no? At maraming bigla na lang mag-pop up sa inyong cellphone, no? Lalong-lalo na't nakikita nila siguro na nagsi-search ka doon sa nagre-research ka doon sa mga agencies, yung mga ganon. So, bigla na lang mag-pop-up yan, mapapaklik ka. Tapos, siyempre, makipag-conversation na yan sa inyo. Tapos, ngayon, hindi titigil yan hanggat hindi makuha yung loob mo, yung utak mo, na mapapauo ka talaga. No? Magbibigay ka sa kanila ng kung ano ang kanilang hinihingi. Sa akin kasi, pagka once na maghingi ka na, pagka una pa lang sinabi mo na, no placement fee, no processing fee, no ticket free, yung mga ganon. Pagka ganun sa una, tapos biglang cambio na, bigla na lang merong nangihingi na ng pera, wala na. Para sa akin kasi wala na yun. So, hanggang dito na lang mga jokes, no? Awareness lang para sa ating mga gusto mag-apply papuntang abroad. So, sana makaalis tayo, pray tayo na makaalis ako. No? At nakapagpasa naman na ako sa legit na mga agency, nakapagpasa na rin ako doon ng mga resume, doon sa nag-i-email na rin ako doon. So, inaantay ko na lang. No? At sa ngayon kasi, magti-training ako itong mga first week siguro. First week o second week. Mag-training ako para sa or baka nitong baka wala pang first week siguro. Ay, kinakausap ko pa si na magpa-schedule ako para doon sa additional code ng tawag nito ng license, no? Kasi kailangan 1238 Dati kasi mga ka-Diyos, nung nag-apply ako sa Saudi, 123 lang yun ang pinasa ko. No, sa ngayon, yung kumpanya na yun, pumayag yung kumpanya na yun kahit 123 na kahit bus driver ang dalhin ko, okay lang. Ang applyin ko, okay lang yan. Pero sa ngayon kasi, 1238 na kasi hinihingi kasi ngayon, kahit bus driver ka, lalo na kung trailer driver ka. So ngayon, mag-undergo ako ng training ng trailer, mga 1 to 2 days. Tapos, plus pag mapasa mo yon, additional code ka ng 8. So, sila na ang bahala doon sa yung pupuntahan ko. No, so, wish me luck. Tingnan natin. Is either trailer or bus ang natin, no? Or doon sa dati kong employer, no? Inaantay lang natin yan kung sino yung mauna dyan. Basta ako, tuloy-tuloy ang plano ko na makaalis ako. Sana, no, para makaipon tayo para kay Kian. Alright, so sa mga plano ko na rin, no, in the long run. No, so hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ako pa rin po si Joseph TV na palagi nagsasabing mahal ko kayo and God bless us all. Aware po tayo sa mga scam mga kajiksa. Ingat po tayo lahat.